Ang kwento ni Jarasandha. Si Jarasandha ay isang napakamakapangyarihang hari ng Magadha at ang kasaysayan ng kanyang kapanganakan at mga ginawa ay lubhang kawili-wili. Ang kanyang ama, si Haring Birhadrata, ay isa ring napakamayaman at makapangyarihang hari ng Magadha. Ngunit wala siyang anak at kahit na nagpakasal siya sa 2 anak na babae ng hari ng Kasi, dahil sa pagkadismaya sa kawalan ng anak mula sa alinman sa kanyang 2 reyna, iniwan ng hari ang kanyang kaharian at namuhay sa kagubatan kasama ang kanyang mga asawa upang magsagawa ng matinding pag-aayuno at pagdarasal. Habang nasa kagubatan, pinagpala siya ng isang dakilang risi at ipinangakong magkakaroon siya ng anak. Binigyan siya ng isang mangga na kailangang kainin ng kanyang mga reyna. Sinunod ito ng mga reyna at di nagtagal ay nagdalang tao sila. Labis na ikinagalak ng hari ang pagbubuntis ng kanyang mga asawa. Ngunit nang dumating ang oras ng panganganak, ang ipinanganak nilang anak ay nahati sa 2 bahagi, isa mula sa sinapupunan ng bawat reyna. Dahil sa takot at pagtataka, itinapon nila ang 2 bahagi ng katawan sa kagubatan. Sa kagubatang iyon, may isang tambuhalang babae o rakshashi na nagngangalang Jara na labis na natuwa nang makita ang laman at dugo ng bagong silang na sanggol. Dahil sa kuryosidad, pinagduktong niya ang 2 bahagi ng katawan at biglang nabuo at nabuhay ang sanggol. Sa kanyang awa sa walang anak na hari, dinala niya ito kay Haring Birhadrata at ipinakita ang malusog na bata. Labis na natuwa ang hari at nais niyang gantimpalaan si Jara ayon sa kanyang kahilingan. Ang tanging hiling ng Rakshashi ay pangalanan ang bata mula sa kanyang pangalan. Kaya't pinangalanan ng bata na Jarasandha na nangangahulugang pinagduktong ni Jara. Sa katunayan, si Jarasandha ay isang bahagi ng demonyong si Viprachiti. Dahil taglay niya ang katangiang demonyo mula pa sa kanyang kapanganakan, siya ay likas na naging isang deboto ni Panginoong Shiva na siyang Panginoon ng mga nilalang na multo at demonyo. Tulad ni Ravana, isang tanyag na deboto ni Shiva, ganoon din si Haring Jarasandha. Ipinag-aalay niya ang mga bihag na hari bilang sakripisyo kay Panginoong Shiva. Dahil sa kanyang lakas sa labanan, natalo niya ang maraming maliliit na hari. Binihag sila at inihahanda para isakripisyo kay Shiva. Sa lalawigan ng Bihar na dating kilala bilang Magadha, maraming ang mga deboto ni Shiva. Si Jarasandha ay kamag-anak ni Kamsa, ang tiyo ni Krishna sa ina. Kaya matapos ang kamatayan ni Kamsa, naging matinding kaaway niya si Krishna. Maraming beses silang naglaban. Nais ni Panginoong Krishna na patayin si Jarasandha, ngunit nais din niyang huwag masaktan ang mga sundalo nito. Kaya isang plano ang isinagawa upang mampatay siya. Si Krishna, Bhima at Arjuna ay nagpunta kay Jarasandha na nakadamit bilang mahihirap na Brahmana at humingi ng limos mula sa hari. Hindi kailanman tumatanggi si Jarasandha sa pagbibigay ng limos sa mga Brahmana at madalas siyang magsagawa ng mga sakripisyo. Ngunit hindi siya tunay na deboto ng Panginoon. Hiniling ni na Krishna, Bhima at Arjuna na lumaban siya at napagkasundoang si Bhima lamang ang makikipaglaban sa kanya. Sa gayon, sila ay naging mga panauhin at kasabay nito ay ang mga labanan ni Jarasandha. Naglaban sina Bhima at Jarasandha araw-araw sa loob ng ilang araw.
Nang tuluyang mapagod at mawala ng pag-asa si Bhima, binigyan siya ni Krishna ng pahiwatig tungkol sa lihim ng pagkakabuo ni Jarasandha bilang isang sanggol, na siya ay pinagdikit lamang. Dahil dito, inulit ni Bhima ang parehong proseso. Pinunit niyang muli ang katawan ni Jarasandha sa dalawa, kaya tuluyan itong namatay. Ang lahat ng mga hari na nakabilanggo at nakataglang isakripisyo kay Lord Shiva ay napalaya ni Bhima. Dahil sa kanilang utang na loob sa mga Pandava, ipinahayag nila ang kanilang katapatan kay Haring Yudhishthira at nagbigay ng tribute sa kanya. Haribol!